So definitely, hindi po tumutugma sa realidad ang panawagan ni Kiko Barsaga. Hindi niya ina-analyze ang sitwasyon eh. You cannot create people power just because one morning you wake up na manawagan ka na ng people power. Hindi po ganun yun. Dapat realistic tayo. Bakit ko ito pinupuntuhan, mga kababayan? Sapagkat hindi po nagaganap ang people power in any history. Sa angmang bansa, sa angmang lipunan, lalo na sa Pilipinas, mayroon pong component yan na tinatawag na organized strength. Okay? Organized strength, mga kababayan. Pakinggan mo muna La Mamayfair. Ano dapat daw? Pakinggan natin ito. Nag-explain pa si Kay Eric. Okay? Hindi kayo nagkakaisa. It does not matter, no? Mga Carmelita Paspalian. Makinig ka muna para maintindihan po ninyo ito. Wala pong unifying figure ngayon. Ang pwedeng mag-unify ng oposisyon minus the Roman Catholic Church na ayaw talaga kay Duterte, sa mga Duterte, the most qualified and legitimate opposition leader. Kasi walang people power na walang opposition group na magkumpas nito at walang central figure na pwedeng kilalanin ng malawak na hanay ng nagkakaisang oposisyon. The only figure that is qualified to do that is not Kiko Barsaga. It's Sara Duterte. But she is not taking the lead. And you cannot impose that to Sara Duterte. Di ba? It should be voluntary. Hindi mo pwedeng ipilit kay Sara Duterte na siya ang mamuno ng people power. Thank you, Danley, sa sapat na kulay. Ngayon, nagbibigay ako ng analysis bakit hindi mangyayari ang people power bukas. At delikado ang punto kung hindi po mapupuna at hindi masasaway si Kiko Barsaga. Ang panawagan niya, lumusob na tayo sa Forbes Park at ipakita natin sa mga buaya na mga politiko at mga mandarambong na ito na nagkakanlong at nagtatago sa kanilang komportabling buhay sa Forbes Park na tayo ay galit na. Magandang pakinggan, ano? Pero subukan natin lumusob doon. Do you think pababayaan yan ng mga gwardya? It's a private property. At kapag ako manawagan yan, kaninong pananagutan yan kapag may nabaril? Kapag nagkasakitan, nagkapukpukan, at hindi handa ang masa na dadalhin ko doon, at sasabihin ko na dahil ito ng tamang gawin, dahil nag-failure ang September 21, do you think hindi pwedeng mangyari ang barilan kapag ipilit nila Kiko Barsaga na pumasok sa Forbes Park? Diba? So, try to answer my question on your own. Ipapahan po ni Kiko Barsaga ang mga nagagalit na ordinaryong masa nang hindi handa ang kanilang kalooban at ang kanilang pagtingin ay naibubunga ng kanilang galit at emosyon. Pero hindi nila nakikita kung ano ang dynamics ng tinatawag na social movement. Hindi po ako nagmamayabang. Lagpas pa po kay Kiko Barsaga ang ginawa ko. Humawak ako ng armas. For 21 years, nakipaglaban ako sa bulok ng gobyerno. Nag-NPA ako, naging cadre ako. I know how things operate in the spectrum of political and social operations. Yan ang hindi nakikita ni Kiko Barsaga. Do you think si Marcos ay tuod? Si Marcos ay may pulis, may mga sundalo. Lumusob sila Kiko Barsaga at hindi niya kontrol, may sumama dyan ang mga gang ng kabataan na hindi po politicized, hindi mulat, pero galit lang at gusto lang magpakita ng galit nila, subalit hindi mo makokontrol at mangbato o manunog o kaya magkaroon ng riot, papasok sa Forbes Park. Sinong mananagot niyan? Si Kiko Barsaga? Kung si Ka Eric ang manawagan yan, alam nyo ba anong ikakaso dyan? Inciting people not to sedition, but promoting fear and panic in order to create terrorism. Non-bailable yan. Ilugar nyo ngayon ang sarili nyo kay Ka Eric. At ilugar nyo ang sarili nyo kay Kiko Barsaga. Are you ready? Napanindigan nyo na kayong manawagan, na ipalusob nyo mga tao, maliit ang bilang, wala siguro pa yan aabot bukas ng 2,000, lulusobin nila ang Forbes Park, and then tatahimik tayo at hindi tayo pupuna. Tayong may alam at may karanasan kung paano nilulunsad ang mga pagkilos masa na ito. Papabayaan natin dahil si Kiko Barsaga ay hindi pwedeng punahin.
That cannot be. Hindi pwede si VP Sara ang mamuno ng people power kasi siya ang makikinabang. Wrong. Whether siya ang makikinabang o hindi, si Sara Duterte is the legitimate successor. Whether she likes it or not, our succession to power, Harfox 909, is constitutional. Hindi dahil gusto niyang maging presidente, kundi dapat niyang pamunuan ang lehitimong oposisyon ng taong bayan. At yan ang posisyon ko. She cannot be a bystander. She needs to lead the people if she wants to change the government. But it cannot be imposed on her. Opinion ko yun. Whether we like it or not, incidental si Sara Duterte kung ang pag-uusapan po ay ang doktrina ng mapayapang transisyon sa poder. Because we cannot create a revolutionary government or even a military or civilian junta. Illegal yun. Outside of the Constitution yun. The only way for us na magkaroon ng consensus ang tao na legal ang gagawin natin at tayo ay nasa framework ng batas at saligang batas ay ang pagsunod sa constitutional na pamamaraan ng succession of power. Kapag na umalis si Marcos, na paalis si Marcos, nag-resign siya, o kaya siya na-impeach, whatever, the transition of power is by way of the constitutional definition of power of transition, which is si Sara Duterte ang papalit dahil siya ang vice president. So mali po ang pananaw ninyo that Sara Duterte should play safe dahil siya ang makikinabang. That is an erroneous call. Sara Duterte cannot be a bystander. She should be the leading figure in order to lead the people because she has the power, she is elected, and it is not illegal for her to lead an opposition. Whether she can be the beneficiary or not, as defined by the Constitution, it is her duty as the remaining leader in behalf of the Duterte family na kinikilala ng malawak na mamamayang Pilipino na siya dapat ang unifying figure for the opposition. It cannot be ka Eric, it cannot be Kiko Barsaga. Hindi kami mga constitutional successor at kami ay walang ganong influence kung ikukumpara sa influence at pagrespeto ng malawak na hanay at malaking bilang ng mamamayan kay Sara Duterte. We should be clear about that, no? Kontra dyan si Ronald Llamas, wala tayong pakialam kay Ronald Llamas. Hindi po siya ang importante dito, kundi ang taong bayan. Kahit gustuhin man ng Romano-Katolikong simbahan, wala silang magagawa kung maidi-deliver ang critical mass, lalamunin at lalaktawan sila ng malawak na hanay ng mga mamamayan. But that is not the time yet. O bakit ilulusob ni Kiko Barsaga ang mga tao sa Forbes Park? Sige nga, kung may mangyari dyan bukas, will Kiko Barsaga provide lawyers? May resources siya para sa mga aristohin na tao? At mabuti lang kung aristo lang ang gagamitin doon. Kapag pumasok sila ng Forbes Park at magkaroon ng riot sa loob doon o sa gate pa lang at magkaroon ng putukan, we will give Marcos the more opportunity and reason for him to exercise the power vested on him to declare a state of lawless violence or a state of lawlessness that will make him capable to use more of repressive and coercive apparatus of the state, which is the PNP and the AFP. Kapag nagkaroon ng panununog, riot, at pwedeng mangyari yan bukas dahil hindi kontrolado ni Kiko Barsaga ang kanyang panawagan. So tatahimik ako dahil hindi pwedeng punain ang ganyang panawagan dahil yan ay damdamin ng taong bayan? No, that is wrong. Ang people power ay ibinubunga ng tamang pagtingin, tamang timing, at mga masinop na pagkilos. Remember, ang mamamayang Pilipino ay galit na galit ng pinatay si Ninoy Aquino in 1983. Pero 1986 pa bago napabagsak si Marcos Jr., si Marcos Sr. Bumuo pa ng iba pang mga pagkilos at alyansa ang mga tao at ang iba't ibang sektor. Hindi ka agad nagkaroon ng people power. Huwag gumawa ng karahasan. Hindi na makukontrol yan, MJ, sa kalap kapag ang panawagan mo ay lumusob sa Forbes Park, that is a private property, at hindi lahat na nakatira doon ay involved sa flood control anomaly and scandal of corruption. They have the right to protect their private property. So, problematic yan. Desperado na kahit sa may tuyo sa sama na. I don't think so.
nakita natin ang nangyari sa Recto. Mga gang yun, through Brown Style, at iba pa na mga sinulsulan ng CPP, NPA, NDF youth organizations. Anong nangyari? Di ba? May mga pulis na nasaktan at kung uulitin yun, sigurado tayo na hindi napapayag ang gobyerno ni Marcos na wala silang gagawin. In fact, ako ay pinangalanan na natatargetin na kakasuhan ng sedition at inciting to sedition. O may abogado ako? Wala. O si Kiko Barsaga, will he give me a lawyer? Or will he give lawyers to those who will be arrested tomorrow kapag lumusob at pumasok sila sa isang private property? Ang mga kababayan, hindi po ganyan. We do not act on emotions. We act on ideas out of planning, out of coordination, and efforts of organizing and mobilizing and building of networks, not out of our impetuosity. Just like because gusto mo lang magsalita, may implication po yun, ha? Kasi congressman siya, may following siya sa social media, subukan nilang pumasok sa Forbes Park. Tingnan natin kung papayagan sila. Will they have the number? The way the Roman Catholic Church, the Catholic Educators Association of the Philippines, the Iglesia ni Cristo, the Jesus is Lord movement, the Kingdom of Jesus Christ can deliver? They don't have the number. O bakit mo ipapalusob ang mga tao at magbarikada sa Forbes Park? Eh hindi naman ang taga Forbes Park ang target natin. Bagamat diyan nakatira si Marcos, may bahay sa diyan nakatira din sila Romualdez at iba pa. Our target is to reform the government, change the leadership in a manner where the collective action of the people in a peaceful way ay namumulat po ang mas malawak na tao at nagkakaroon po ng kolektibong panawagan na lumayas na si Marcos sa kanyang kapangyarihan. Hindi kailangan gumawa ng karahasan. When we breed and instigate people and breed the situation na magkaroon po ng karahasan, we will embolden and provide opportunity for Marcos na gumamit po ng state of emergency declaration, martial law, and invoking the use of anti-terrorism law. Wala namang gagawin sa Forbes, no? Tama. Kasi ang target natin, lumaya si Marcos. Hindi sa Forbes, kundi sa kapangyarihan. Forbes Park is a private property. Ang ibig ko lang naman dito sabihin, lulusobin din dapat natin ang Valle Verde dahil nandun nakatira si Saldico at hindi siya mapanagot. Think about it. We must act on the basis of mental process, not on our emotional reaction. So delikado po itong agitation ni Kiko Barsaga. Bagamat sinasabi ng iba, enough of speeches, enough of rally, na wala namang nangyayari, balikan niyo po. We were under Spain for almost 400 years bago magkaroon ng pag-aalsa at revolusyon noong 1896 na magkaroon ng katipunan. 400 years halos na sinakop tayo ng Espanyol bago tayo bumangon. Hindi po ganoon kadali ang mga nga naman ang Catholic Church very quiet dahil ayaw nila na ang papalit ay ang Duterte. Okay? So, before ko puntahan ang alternative, anong dapat gawin, saan tayo patungo, pupuntahan ka lang po. Delikado ang panawagan ni Kiko Barsaga dahil hindi pa handa ang dadalhin niya doon bukas, lulusobin nila ang Forbes. Anong gagawin nila sa Forbes Park? Yaw-yawin si Romualdez? Wala naman siya doon eh. At hindi yun ang simbolo ng kapangyarihan. The symbol of power of government, Malacanang, Congress, Senado, ayan. Pwede yan. Because bagamat yan ay hindi mga rally area, that can be justified as an area for the petition and redress of grievances against the government. But to come and go and gumawa ng mga pagkilos that will eventually lead to a possibility of violent confrontation and actions that can trigger lawless violence and will benefit the power of Marcos to use excessive and coercive power of the state and the government against the people, aba, madadamay tayong lahat nito na nagsusumikap na i-develop ang people power. Batay po sa mga requirements ng sama-samang pagkilos, mas malawak na organisasyon at mas buo na mga panawagan at may central opposition figure. Hindi pwede
na nakabatay lamang sa tinatawag na spontaneous call. Yung parang pagkagising ko bukas, naalala ko parang dapat mag-people power na. That is not the way to go. Sinong mga religious groups ang pwede sumama sa panawagan ng people power? Ang sa tingin ko po ang nagbabantay ay Iglesia ni Cristo at ang Jesus is Lord movement. Wala po tayong maaasahan kaagad unless Sara Duterte and other opposition groups will reach out outside of the Duterte network ng tinatawag na DDS. Kailangan abutin po natin, balikan niyo po kaninang binabanggit ni Ka Eric. Mayroon pong 41 million na Gen Z na ipinanganak 1997 to 2012. Ang edad nila ngayon dyan ay between 18 years old to 24 years old, 25 years old. Malaking bilang po yan, mga kababayan. At siguro, yun ang iniisip ni Kiko Barsaga, na sa kanyang panawagan ay kaya niyang i-recreate ang senaryo na lalabas ang mga tao at kasama ang mga kabataan lulusob sa Forbes Park. Why? If Kiko Barsaga would like just to make symbolic action, bakit niya dadalhin sa isang sitwasyon na pwedeng magsiklab ang kaguluhan at riot dahil pribadong lugar yan, ang panawagan niya papasukin ng Forbes Park. Hindi lamang simple at may panawagan pa siyang magbarikada sa Forbes Park. Suportado naman po ng DDS tomorrow. No, the DDS was not even able to prevent yung pagkuha at pagpapadukot kay Pangulong Duterte. Sinong DDS pong sinasabi mo, Watson? Watkins. Hindi kami kasama doon. Marami po mga grupo ngayon ang nagtatanong, anong gagawin? The DDS alone cannot create people power. Believe me. Napigilan ba ng DDS na sinasabi mo, Watson, Watkins, ang pagpapadukot kay Rodrigo Duterte? Hindi. The DDS is only a brand, but it cannot create people power. Dapat lumagpas tayo doon. Kung ganyan ang mentalidad mo pa rin, hindi yan mangyayari ang people power kung DDS lang ang tinitingnan mo. Anong pwersa ng DDS? Wala pang 2,000 nagrally habang dinudukot at nilalabag ang karapatan ni Pangulong Duterte. Nasaan ang DDS na sinasabi mo? No, mag-isip-isip ka nga. What if may magsama ka, Eric? We don't know, malay mo. Maraming pumunta. Hindi nga natin naabot ang ating bilang noong September 21 at sinasabi ko na wala dyan bukas ang Roman Catholic Church. Wala dyan bukas ang Iglesia ni Cristo. Wala dyan bukas ang Jesus is Lord movement. Anong organisasyon ni Kiko Barsaga? At ibabalik ko sa inyong tanong, Jim Lord, napigilan ba ng DDS numbers na sinasabi ninyo nang pinapadukot at nilalabag ang karapatan ni Pangulong Duterte? Hindi. Ang punto ko, huwag ipilit ang mga bagay na alanganin. Just because atat na atat ka lang, gusto mo lang magsalita, gusto mo lang manawagan. Eh, matukin mong panawagan niya, lusob sa Forbes Park, pasukin na natin ang Forbes Park. Pwede pa yun? That cannot be done. Kasi may pananagutan ka kapag ikaw ang nananawagan. Pananagutan mo kung anong mangyari dyan bukas. Hindi tayo, ibig sabihin, duwag. Inilalagay natin ang tamang tapang at paninindigan sa tamang pamamaraan, tamang timing, tamang diskarte. Balik po ang diskarte na yun na lusubin ng Forbes Park. At kahit manawagan pa siya na lusubin ang Malacanang bukas, which is a symbol of power ni Marcos bilang presidente, delikado yun. Kung ang bit-bit niya, wala pang 2,000. Unless he can produce tomorrow 50,000. Si Kiko Barsaga makadeliver 50,000 bukas? Tell me. Noong September 21, ilan na ang DDS? Sa side namin, 3,000. Sa side sa Kinapuke, sa Camp Aguinaldo, wala pang 1,000. Sa Liwasang Bonifacio, wala pang 3,000. Saan ang DDS na numero na sinasabi nyo? And tomorrow, that will not be the number. Linggo bukas, at hindi yan na-organize, hindi coordinated yan. I'm very sure about that. Huwag po tayong mag-ambisyon ng nakabatay sa isang makitid na pananaw, mga kababayan. Correct kayo, Ka Eric, ang pinaka-importante magkaisa muna, magkumilos, magbuo ng organisasyon, at magbuo ng malawak na suporta outside of the so-called DDS brand of organizations. Organic po yata ang inasahan niyang crowd. Sama-sama na doon. Anong organic? Balikan kita, Watson, Watkins.
si Kiko Barsaga mas makapagpakilos ng tao kung ikumpara sa sitwasyon na sinasabi mong DDS na dinudukot at nilalabag ang karapatan ni Pangulong Duterte? You answer that question.